Mga kabayan, inaabangan na hindi lang ng mga Pilipino kundi ng buong mundo ang masilayan at makita ng personal si dating Pangulong Duterte ngayong darating na February 23 hanggang 26, kung saan ay itinakda ng International Criminal Court o ICC ang confirmation of charges para dinggin ang kaso ng dating Pangulo. Sa isang interview, sinabi ni Atty. Cristina Conti na excited at masaya na ang mga di umano ay biktima ng EJK ni FPRRD matapos ideklara ng ICC na fit o may kakayahang humarap si Duterte sa gagawing pagdinig. Ang huli kong rinig, hindi naman sila nag-request ng video link, kaya posibleng hindi siya by video humarap. Ako inaasahan ko siya at para sa amin, mas cathartic, di ba, para sa mga biktima na makitang ito na siya, hinaharap niya. Kasi iba pa rin yun na makita mo yung inaakusahan or yung pinaparatangan mo ng mga kaso na nako-confront, naririnig yung di umano ginawa niya. Samantala, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano ay posibleng maparalyze o humina na ng tuluyan ang kampo ng mga Duterte. Ito ay matapos maglabas ang ICC na mga pangalan ng mga senador na kasabwat ni Duterte sa kanyang war on drugs. Matatanda ang pinangalanan ng ICC si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at iba pa mga bigating politiko na kaalyado ng mga Duterte. Kapag nagkataon at maaresto na si Bato at Bongo, naniniwala ang ilang grupo na tuluyan ng babagsak ang pwersa ng mga Duterte. Pero taliwas ito sa ibinunyag ng isang political analyst at sinabing hindi pa rin nila pwedeng baliwalain ang kampo ni BP Sara Duterte dahil marami pang pagdadaan ng proseso. Maaresto man ng ICC at makulong man anya sina Senators Bato de la Rosa at Bongo, isama na pati ang mga nasasangkot at iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal na sina Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, maaari pa rin silang bumoto hanggat wala pang pinal na conviction ng korte sa kanila. Sa ilalim po kasi ng ating batas, a senator under arrest can technically retain yung kanyang seat unless may conviction na with finality o kaya siya ay nag-resign o na-expelled by a two-thirds vote. So in the short term, the Senate will remain intact. Samantala, nakikita naman ng isang political analyst na dapat maging maingat at huwag magpadalos-dalos ang administrasyon ni PBBM sa ginagawa nilang paglusaw sa partido ni BP Sara Duterte. Ayon sa kanya, may ugali ang mga Pilipino na mas lumalakas ang pwersa at mas kinakampihan nila ang mga partido o ang partido na masyado nang naaapi at mas nakakakuha ito ng simpatiya at suporta sa maraming mga Pilipino. Ang mentality natin mga Pilipino, no, kung sino yung mga tingin nating kinakawawa o yung mga binabibiktima, doon tayo sumasang-ayon, ano? Yung mga underdogs, kumbaga. And mas magiging maliwanag, no, yung hangarin ng administration na pilayan talaga yung opposition, particularly the Duterte bloc. And if this happens, it may create a not so good impression on the part of the administration na kung saan yung daloy naman ng suporta maaring mapunta lalo sa mga Dutertes. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at paki-comment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Salamat, binanggit mo yan. Talagang fit to stand trial, kaya nga tayo matutuloy. Yung choice na sumipot, sa kanya yon. May option sa totoo lang na mag-waive ng appearance. Ang huli kong rinig, hindi naman sila nag-request ng video link, kaya posibleng hindi siya by video humarap. Ako inaasahan ko siya at para sa amin, mas cathartic, di ba, para sa mga biktima na makitang ito na siya, hinaharap niya. Kasi iba pa rin yun na makita mo yung inaakusahan or yung pinaparatangan mo ng mga kaso na nako-confront, naririnig yung di umano ginawa niya. Panghuli na lamang po on my end, attorney, kayo po ba ay dadalo sa The Hague on February 23 for the confirmation of charges? Abay, gusto ko. Pero syempre marami pang i-consider.
at kung papaano and in what role. Sa minimum, kung meron po mga biktimang gustong pumunta doon or nakapag-sign up na sa pagpunta. By the way, ngayong araw po, sasabihin ng ICC, siguro mamayang gabi, sasabihin nila yung seat allocations. Okay. Or kung may seats pa, ganon. Kasi last week, nagpa-sign up sila. Oo. So, ngayon sasabihin kung yung mga nag-sign up na kung pwede ka bang pumasok sa loob o sa labas ka. Kung ano man po, maganda na nandoon kami, mga abogado ng mga biktima, para alalayan sila. Nakadepende pa dun yung decision ni Attorney Conti. Kung sa loob ba ako, sa labas. Sa loob o sa labas. May upuan ba dyan? Bawal magdala ng sariling upuan. Sasabihin ko na sana meron akong dito folding chair. Hindi pwede. Magdadalawang linggo na, buhat ng may maisampang impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa naikakalendaryo para maisama sa agenda of the day sa regular session ng Kamara. Tingin ng political analyst na si Froilan Calilong, maaring may kinalaman ito sa mga numero sa Senado. I think they're really looking at the numbers right now. And for as long as wala pa talagang sigurado na tatawid from the minority to the majority, hindi sila gagalaw muna. Sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, 15 ang nasa majority. 9 naman ang nasa minorya na karamihan ay taga-suporta ng mga Duterte. Pero nakasaad sa batas, kailangan ng 2/3 ng Senado ang sasang-ayon sa conviction ng isang impeachable official na kung susumahin, 16 na boto ang kailangan. Maaresto man ng ICC at makulong man anya sina Senators Bato de la Rosa at Bongo, isama na pati ang mga nasasangkot at iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal na sina Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, maari pa rin silang bumoto hanggat wala pang pinal na conviction ng korte sa kanila. Sa ilalim po kasi ng ating batas, a senator under arrest can technically retain yung kanyang seat unless may conviction na with finality o kaya siya ay nag-resign o na-expelled by a 2/3 vote. So in the short term, the Senate will remain intact. Naniniwala naman si Professor Calilong na uusad sa full impeachment trial sakaling umakyat sa Senado ang impeachment case ni VP Sara. Pero kung sakaling umabot man anya ang botohan sa kung iko-convict o hindi ang VP, mas malamang na ma-acquit ito dahil hindi aabot sa 16 ang boboto para i-convict si Duterte. Magugulitang noong unang bahagi ng 20th Congress, 19 ang bumoto para i-archive ang naunang impeachment sa VP. Kasama na rito ang karamihang nasa kasalukuyang mayorya ngayon, gaya ni na Majority Leader Mig Zubiri, Senators Loren Legarda, JB Ejercito, Sherwin Gatchalian, Pia Cayetano, Lito Lapid, Erwin at Rafi Tulfo, magkapatid na Mark at Camille Villar. I highly doubt it if they could still muster enough strength to actually file another impeachment complaint by next year. Kasi sa ngayon pa lang nararamdaman na ng ating mga kababayan, may impeachment fatigue na po tayo Mawawala na ng traction yan because the President is already entering the lame duck phase of his presidency. Umaasa naman si Calilong na hindi hahantong ang administrasyon sa pananakot sa ilang nasa minorya na may kinakaharap na investigasyon sa flood control scandal para himuking lumipat sa mayorya o bumoto para sa conviction kapalit ng pagbinbin ng kanilang kaso. Dalawang epekto lang ang maaring mangyari kapag inaresto ang mahigpit na taga-suporta ng mga Duterte na sina Bato de la Rosa at Bongo. Ipinunto ng political analyst na si Professor Froilan Calilong sa point of order ng Abante na maaring pahinain nito ang political landscape ng mga Duterte, lalo na kapag may conviction na sa dating Pangulo at mga co-perpetrators nito, bagay na posible pa anyang mangyari sa mga susunod pang taon. Pero ang pangalawang epekto ang nakikita niyang most likely na mararamdaman agad ay ang mapalakas pa ang simpatiya mula sa kanilang mga taga-suporta kapag inaresto na sila. Ang mentality natin mga Pilipino, kung sino yung mga tingin nating kinakawawa o yung mga binabibiktima, doon tayo sumasang-ayon. Yung mga underdogs, kumbaga. And, mas magiging maliwanag yung hangarin ng administration na pilayan talaga yung opposition, particularly the Duterte bloc. And if this happens, it may create a not so good impression on the part of the administration na kung saan yung daloy naman ng suporta maaring mapunta lalo sa mga Dutertes. Mangyayari anya ang pangalawang epekto kung mahahalin tulad sa pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte ang sasapitin ni Bato at Bongo.
Kaya dapat anyang sundin ng gobyerno ang tamang legal na proseso kapag naglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban sa mga co-perpetrators ng dating Pangulo. Ang kailangan natin ditong masiguro, number one is talagang dadaan sa tamang proseso. Dadaan sa Philippine courts yung pagbibigay ng mismong mga warrant of arrest para masiguro na meron talaga meron talagang pagsang-ayon dito at walang nilalabag ng mga legal procedures dito sa ating bansa kung sakali mang may pag-arestong gagawin. Una ng pinabulaanan ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa Agenda Weekend na may kinalaman siya sa war on drugs. Trabahoan niya ng DOJ ang habulin ng mga pulis na inirereklamo ng pang-aabuso sa kampanya noong Duterte administration. Wala akong kasalanan dyan. Hindi ko yan kinatatakutan. Ikalawa, wala akong magagawa dyan. Kung talagang ako'y arestuin, nandito lang ako. Hindi ako maaaring magtago sapagkat ako'y naghahanap buhay. Pag ako'y nagtago, walang maghahanap buhay sa pamilya ko. Si Senator Bongo naman, tuloy ang kanyang paghahatid ng tulong sa mga kababayang nasunugan sa Davao City matapos pabulaanan ang kanyang involvement sa madugong war on drugs. Umaasa naman si Attorney Cristina Conte na assistant to counsel ng mga biktima sa war on drugs sa ICC na magkakaroon ng arestuhan pero handa rin silang maghintay dahil sa legal na prosesong kailangang sundin. Posible yan, pero ako wala akong pag-asa or hope pa na like ngayon magkakaroon ng arestuhan kasi again, yung pong document containing the charges ay hindi naman automatically warrant of arrest. Kailangan pa pong hiwalay na proseso para mag-apply at mag-issue. Sa susunod na Lunes o sa February 23, nakatakda ang confirmation of charges ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.